At yun na ano, mga kabayan, pag-usapan nga po natin ito po ang matinding birada ni Miss Cathy Binag. Doon nga po sa attorney o lawyer ng mga namatay na adik, mga kabayan. Yun nga po ay si Attorney Conti. Ito po si Attorney Conti, sa atin pong sa pananaw po ni Madam Cathy Binag, ang pinagtatanggol daw po ay mga drug pusher. Yung mga drugista po. Yung mga adik ang pinagtatanggol. Pero yung mga na bibiktima ng mga adik, tahimik lang po daw ito si Attorney Conti. Ayon kay Madam Cathy Binag. Panoorin nga po natin Ito po ang matinding banat ni Madam Cathy Binag. Dito nga kay Attorney Conti. Madam Cathy, pasok po. Pag-usapan natin yung debate ng mga bangag supporters. Etong si Claire Castro, binasa niya yung Section 17 article Section 7 Section 17 article 9851 ba yun? Something like that. Binasa niya sa interview niya. Hindi naman niya binasa ng buo. Hindi niya binasa yung Rome Statute na yung Article 59, 'di ba? Hindi niya binasa. Yun ang problema dito sa gobyerno. Well, what can we do with Claire Castro? She's working for the government. Di katulad natin, di katulad ko na hindi ako bayad ng government, di ako kasi Madam Cathy, ang tawag po dyan, inipilipit po yung batas, mga bayan. Yung batas, malinaw po yan Nandiyan po yan. Pero pag iniiba mo po yung konteksto ng batas, para lang pumabor po sa inyo, tawag po doon, pinipilipit po yung batas. Yun po yung ginagawa nila, Madam Cathy Binag. Ng Duterte, ngayon, sinasabi na, DDS shit daw ako. Okay lang. Hindi ako DDS shit. Doon lang ako sa tama. Nakikita ko yung mali at tama. At ako, may first-hand experience ako, talagang mga drugista sila, 'di ba? Sige, sabihin nyo nga sa mga kakilala ko. Sabihin nyo sa akin. Mag-comment kayo dyan. Hindi ba sila addict? Sige nga. Tigilan natin tong kaplastic na to. Hindi ba sila addict? 'Di ba? Hindi ba kayo gumagamit ng droga? Sige nga. Sige, sabihin nyo sa akin na nagsisinungaling ako na hindi kayo nagdodroga. Para po sa kaalaman ng lahat, context lang po. Ito po si Madam Cathy Binag, yung dati niya pong partner na si Sir Tony Boy Florendo, malapit na kaibigan po ng mga Marcos. Lalo na po ni Junior. Ayon nga po sa kanya, minsan nga po naimbitahan siya, dyan po sa Pulburon Party, sa bahay ng mga Marcos. Kaya alam po ni Madam Cathy yung mga pinagsasabi niya po dito, na inibang siya kung talagang, diba, hindi gumagamit ang pulburon. Yung si Junior at ang kanyang may bahay. Diba, mga bayan? Nakita po ni Madam Cathy, kaya po yung hamon niya, inibang nga daw po siya. Kasi alam po niya at kita-kita po niya na talagang gumagamit po ng pulburon. Yun ang problema dito Yung mga lawyer na nag-file niyan, na keso ang human rights, karapatan nilang, okay, fine. Paano kami? Ako hindi ko naranasan yun. Sabi ko nga sa inyo, kumakausap ako ng abogado dito. Walang gustong mag-handle. Bakit? Kasi kakampi nila. Ako ba nabigyan ako ng due process? Ako ba nabigyan ako ng human rights nung iniipit ako? Pati yung bahay namin sa Amerika, yung mga coaching nakapangalan sa akin na binenta na finorge nila yung signature. Yung ba may due process? 'Di ba? So kayo, yung nagtatanggol siya sa mga drug addict tsaka criminal sa napatay, choice nila yan. Part of their life. They risk it. Na nag-risk sila, pinasok nila yan, nagdesisyon sila maging addict, nagdesisyon sila magbenta ng droga. May katapat ho yan na responsibilidad. Kaya kayo, pagtanggol nyo yung mga pinatay ng addict, pagtanggol nyo yung pinatay ng
ng mga drug? Sabi po kasi nung isang pulis, Madam Cathy Binay, isang mataas na pulis, nagdadagdag lamang daw po ng oras. Yung mga gumagamit daw po ng pulburon. Kaya hindi po dapat sila, inuhuli. Dapat hindi po sila, kumbaga, pinagmamalupitan. Dapat, naalagaan pa na. Dapat po, mahalin sila at alagaan. Kasi po, ginagamit lang naman po nila yun para pandagdag po ng oras Di po ba? Kawawa naman daw po yung pamilya, madam. Kasi, kaya nga sila nagpupulburon para sa pamilya nila Pandagdag ng oras kasi sa hirap ng buhay. Yun po yung sabi nung isang pulis na medyo mataas po na sa katungkulan. Pandagdag oras daw po yun. Kaya, dapat sa liwa talaga utak. Hirap ipagtanggol. Tuloy, Madam Cathy. Drug dealers, ipagtanggol nyo yung mga naragahasa, yung mga nasirang buhay na pamilya, yung binubugbog ng adik, yun tama, 'di ba? Both ways, hindi one-sided selective tayo, 'di ba? Alam mo 'yon? Tapos ito, narinig ko, napanood ko yung interview nung Conti, yung malapad yung mukha tsaka malapad yung bibig na abogado, 'di ba? Na nandidiri ako kasi tuwang-tuwa siya na pinoprotektahan niya yung mga drug dealers and drug addict. Kayo, ako magulang din. Kapag ang anak ko na merwisyo, nag-addict, may nasaktan, hindi ko pagtatanggol. Isusurrender ko. Ang daming lumalabas na statement na ganyan. May isang ama, na i-post ko ata yun na ang pamilya niya halos addict, namatay sa drug war. Nagpasalamat pa siya kay PRRD. Kasi matanda na siya, hindi niya kinakaya. Kasi ikaw kung mabuti kang magulang, titingnan mo na lang na ang sakit sa magulang na nakikita mo nasisira yung buhay ng anak mo. Mas gusto mo lang na mawala na lang. Kasi kung ayaw rin, ang pagbabago kasi choice yan Kahit na anong pilit mo, hindi magbabago ang isang tao kapag ayaw niya. Diba? Sabi nga, pag gusto mo may paraan, pag ayaw mo may katwiran. Ganun yan. So ako, tigilan nyo. Kasi nag-addict sila, choice nila. Pwede man kang huminto pero choice nila maging drug addict. Yung pagbebenta ng droga, choice din nila yun. Kasi, pwede rin naman sila magbago tuminto, hindi pa rin sila huminto at nagbago. So, pagtanggol nyo naman kami, yung mga Kawawa naman daw kasi, Madam Cathy. Papahaba lang naman po ng oras. Kawawa naman po, Madam Cathy. Parang kawawa yun po, mahirap lamang po Kasi hindi po nakakotse katulad po ninyo Tuloy, Madam. Biktima ng droga yung mga addict na nanggahasa, pagtanggol nyo kami doon. Hindi yung nakakadiri yung ginagawa nyo na dyan lang kayo nakatutok. Grabe. Tama to. Sabi ni Mike, from anti-drug criminal admin to pro-addict criminals. Never again, Marcos. Tapos ngayon, etong si Conti, Attorney Conti lang yung brain, sorry. Siya alam mo, sabi niya sa interview, sige, mag-rally pa kayo para lalong hindi pa uwiin si PRRD dito. Wow! Tinakot mo pa kami. Sino ka? 'Di ba? Dapat nga ikaw rin yun sa ICC kasi pinoprotektahan mo addict. Dapat kayong mga nagpoprotektahan ng mga addict and criminals, kayo ang dali namin sa ICC, kami mag-file ng complaint against you na kami mga biktima ng mga na-rape ng addict at napatay na mga addict, hindi nyo kami pinapansin.
Eto, may time kayo. Bakit? Kasi this is a political assassination. This is all political. This is not about human rights. Sabi nga ni Senator Bato, bullshit. Bullshit talaga. Bullshit kayo kasi hindi nyo naintindihan yung feeling ng nabuli, naabuso, sinaktan, ginahasa, namatayan dahil sa mga kriminal na addict, drug dealers, and drug users. Sobra kayong insensitive and you don't care. Kasi selective. Kasi ang motibo nyo is really to assassinate PRRD. It's not about human rights. You want to assassinate him. Tinanggal nyo siya sa Pilipinas kasi duwag kayo na wala kayo talagang mapapatunayan dito sa bansa natin. Wala kayong final na kaso eh. 'Di ba? O ano ngayon? Ano ngayon nangyari sa inyo? Ginalit nyo yung tao. Tapos ikaw, Konti, nananakot. Tinatakot niya yung mga DDS, tinatakot niya tayo na magrarally rally pa raw tayo ng rally para hindi na raw pauwiin. Eh lalo mong gagalitin yung tao eh. Kasi nang tetret ka. Even yung yung ultimo yung paglalabas ng emosyon, paglalabas ng sama ng loob ng mga tao na sa ginawa nyo, mali pa rin. So kayo lang yung pwede? Kayo lang yung pwedeng mainis, magalit, mabwisit, at mag-rally? Pag nag-rally kayo, okay lang. Pag yung mga supporters ng PRRD ni Duterte, hindi pwede? So ano yun? 'Di ba? Ano yun? Yung isa pa dyan, si Shelo Magno. Dati, ako dun eh. Kasi nga ako, sabi ko nga sa inyo, hindi ako dun ako kung pag tama yung debate niya or yung pinaglalaban niya, makikinig ako sa'yo. May punto ka eh, 'di ba? Akala ko okay. Hindi nyo napansin si Shelo Magno, hindi na binabanatan sila Martin Romualdez. Hindi na binabanatan. Tuwan-tuwa siya nung napunta sa nahuli si PRRD, nadala siya sa ICC. Alam mo, paulit-ulit, tama naman eh. Paulit-ulit sinasabi ni PRRD yun, handa ako. Diyan sa mga men in uniform, naririnig niyo siya paulit-ulit. Mas gusto kong ako na lang makulong, wag lang daw yung men in uniform. Nakita nyo? Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, yun ang leader. Yun ang leader, hindi duwag, humaharap, hindi nag-uutos na nakakaiyak kasi yung iyak ko, proud. Kasi ganun ako eh, yung parang, ganun yung gusto kong leader, yung may paninindigan, 'di ba? Yan sa Armed Forces of the Philippines, dyan sa Philippine National Police, Philippine Marines, Philippine Navy. Itinaas ni Pangulong Duterte yung inyong integridad. Ngayon, etong gobyernong to, pinababoy niya ang uniforme ninyo. Yung kakarampot, narinig ko, magbibigay sila 350 pesos. Pucha. 350 pesos yung katapat ng buhay nyo. Na pinaglalaban nyo yung supposedly, kayo yung sumasalang sa gera. 350 pesos. Samantalang sila, ilang trilyon yung nawawalang kaba ng bayan. Sa flood control project na lang, diba? Ilang trilyon yun. Alam niyo yun? Masyado na kayong iniinsulto ng gobyernong to. Akala na yung 350 pesos katapat ng dangal ng mga sundalo. Sa mga kasundaluhan dyan, sobrang proud ako sa inyo, sa mga kapulisan na piniling umalis. Kasi makakabalik naman kayo basta't magkaroon ulit ng bagong yung bagong magandang liderato. Proud na proud ako. Yung sa kumukontra dyan na sinasabi na hindi, wala nang bayag ang mga men in uniform.
Meron ho. Wag lang ho nating lahatin. Kasi meron. Ang dami na nila. Mag-Vicks Inhaler for fast relief mula sa baradong ilong. Anytime, anywhere. Vicks Inhaler. Namatay sa drug war. So, ayun, no, mga kabayan, ha, talagang binira po ha, ni Madam Cathy Binag. Itong si Atty. Conti. Talagang galit na galit po si Madam Cathy dahil tila ba kayo itong attorney na ito, pinagtatanggol pa yung mga adik. Diba? Pero yung mga biktima ng mga adik, tahimik. Diba? Itong attorney na to. O, hanggang dyan na lang, no, mga kabayan, at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating video. Ulit, paalam.